Tapos ako, nagpanggap ako na parang okay. Parang ka-level ko sila. Yon, magandang araw. Welcome sa bagong portion sa ating YouTube channel. Ang podcast na wala pang title. At sa podcast na to, kasama natin si Tribal Bambao, the musician cyclist. Gulat kayo, no? Gulat din ako eh. Ayan, dahil nauuso ang podcast ngayon, syempre, podcast na rin tayo. Tama naman ha. Nagandaan ko to. So dito sa podcast na to, alam niyo naman, pag ang mga podcast, kwento-kwentuhan lang, anything goes. So, ano pag-kwentuhan natin ngayon? Daming nangyayari yun. Pero, ano muna tayo? Greetings muna tayo sa kanila. Sa kayo dyan, mga paps. My name is Albert Bambao. Sa YouTube din po, musician cyclist. Tama naman, no? Ayan. Ito muna pala, sige. Since ito ang unang episode natin, episode number 1 ng ating podcast, pakilala muna tayo. Baka meron mga timing dito na hindi pa tayo nakikilala. So ako si Ian How, isa akong cyclist at isang vlogger. Meron ako YouTube channel, Ian How. Ang mapapanood nyo sa channel ko ay puro mga rides. Puro sa mga may YouTube ka pala? long ride. Meron. Bagong-bago pa lang. Makikita nyo, mga long ride. Mga kung gusto nyo magkaroon ng idea sa mga ride na pwede nyo gawin, pwede nyo i-visit ang channel ko, youtube.com/ianhow. Tapos meron din tayong bike shop. Ito, kung nasan kami ngayon ni Albert, sarap mag-bike shop na nasa number 44 Mindanao Avenue, Barangay Tandang Sora, Quezon City. Yung model, no? So kung naghahanap kayo ng mga bisikleta, bike parts, accessories, meron din kami mga merchandise dito, mga cycling jersey, at kung ano-ano pa. Dito yan sa Mindanao Avenue. Meron din kami branch sa Pampanga. Sa Sarap Mag-Bike Shop, Pampanga, Santo Tomas, Pampanga, bago mag-arco ng San Fernando along MacArthur Highway. Yan, so yan ang background ko. Si Albert, ikaw naman. Ako, ang background ko dati ako sa labas, nakagano lang. Sabay nakilala ko ni Hindi. Isa akong musician. Simula ako tumugtog 2001 o 2000. Ano Paris Point. 2000? Asano? After ng college ko, tumugtog na ako. Oo, college days yun Panahon na kay ama ako eh. Design and programming. Tapos programming ka ba ang course mo? Tapos nung graduate ako, di ba? Mahal-mahal na tuition sa ama. Nagbantay ako ng computer shop. Counter Strike. Computer science ka pala. Pares tayo. Although ako IT ako eh. Tapos, ayun pala, bago ako maging full-time na vlogger at full-time businessman, muna ako, computer programmer ako for almost 20 years. Ayan, kaya yung sa channel years? ko, kaya sa channel ko, madalas mapapanood yung mga bike to work. Nagba-bike to work ako from Novaliches to Makati. Ayan. Tapos ako, pagka-graduate ko kasi gusto ko talaga magbanda, high school pa lang, ayoko na mag-aral eh. Sabi ni Hermat ko, mag-aral lang daw ako. Magtapos lang daw ako, bahala daw ako sarili ko. Tapos yun, nagbantay ako ng computer shop, Counter Strike, mga red alert. So, yung ka ng sahod nun. Paano ka napunta sa sa pagbabanda? Si Albert kasi show band. Oo. May mga dalawang klase kasi tatlong klase pagbabanda. 'Di ba? Merong mga hobbyist lang. Ako hobbyist ako sa pagbabanda. Hobbyist, merong mga pro. Kayo considered kayo sa pro no? Kasi Oo. Pro sila kasi professional eh. Pinakakitaan eh, oo. Pero tas meron din naman mga recording artist. Oo, yan, mga recording katulad ng mga Ihe, Silvermaya. Yan, oo. Ayan. Iba yung mundo nila, pero halos parang magkapatid yan eh. Nagko-cross din kami ng paano ba? Kasi pamilya kami ng banda eh. Airpod ko, folk singer. Tapos yung pinsan ko. Hindi na ako nalalayo dahil yung lahat ng environment ko, puro gitara. Ang tatay mo, show band din? Folk singer na una, nung 70s. Saan siya tumutugtog? 70s Bistro? Hindi, wala pa yun. Sa bodega, sa Merix. Doon na siya tumutugtog? Ang alam ko nga, ninong ko yung may-ari nun eh. So talagang doon na yung linyahan nyo? Tapos niya. Tapos ako, siyempre, pa lang ako nun. Baby, tapos Shakey's pala siya, yun. Shakey's, oo. So, parang yun ang no?
kung nung generation natin, Paddies, yung nung generation sa atin, Shakey's, naririnig ko yan dati. Tapos yung kabasya sila Florante. Si Airpat kasi noon, after niya mag-folk singer, nagbanda naman siya. Alam ko, doon din, nagbanda rin siya, so singer siya. So, pag wala akong gig, sumasama ako sa tugtog niya, nanonood ako sa ano niya. Pinsa ko, ganun din, recording, yung IRS, yung 90s. Tapos marami, tita ko din, nagja-Japan. So, andun talaga ako sa environment. Kaya sabi ko sa Airmat ko, nakita ko yung live song, ganda eh. So, parang saya eh, di ba? Teka, bago tayo magpunta dun sa gig, sa pag-gig mo. Oo. Kasi, paano ka muna natutong humawak ng instrument? So, grade 3 ako, naalala ko noon, yung nylon guitar ni Airpat. Pinakailaman ko kasi that time, hindi pa channel pa, ABC 5 pa rin eh. Puro Beatles yung tugtog. So, nakikinig akong Beatles. So, parang na gusto ko siyang tugtugin. Tapos, paturo ko sa Airpat ko ng mga ilang chords lang. Ayaw din ako turuan ni Airpat kasi ayaw niya ako magbanda rin dahil alam niya yung buhay ng isang band. Wala, nasa dugo ko talaga eh. So, yun. Okay na ilo, nakita niya, nahirapan na ako, tinuruan ako ng basic. Basic lang, pero hindi niya ako tinuruan talaga ng hardcore na, basic lang. Pero gitara yan? Oo. Okay. Parang siyempre lahat kasi ng bass talaga, gitarista muna eh. Tapos yun. Ayun, doon papunta yun. Paano? Kasi kung nagsimula ka sa gitara, paano ka napunta sa bass guitar? Kasi, nung akala ko nung high school ako, dahil 4 nga lang string eh, kumpara sa electric. Akala ko pag 4 yung string, mas madali siyang tugtugin. Iba pala, may fill pala yun, may group pala yun. Tapos nung una akong tinugtog sa bass, alam niyo yung ano, hit the beat na. Tapos yung motion. Okay. Tapos yung The Hurt. Lost in the motion. Ganun yung bass yun nun eh. Tapos yung ano, sa bass pero sa gitara marami. Tapos yung The Hurt. Ganto, kasi ako nagigitara din ako, no? At some point, natuturo rin ako, trinay ko rin mag-bass. Diba? Pero hindi naman nangyari na, sige, bassist na ako. Ikaw, paano kang nag-decide na, mas gusto ko tong bass, hindi na ako magigitara? Yung pinsa ko, pinakita niya ako sa grupo niya. Kasi, honestly, nakita ko, di ba, adib ka, ganun, parang hirap pa. Sa bass kasi parang kalabit-kalabit. So, yun talaga, wala akong ibang tingin ko madali nung time na yun. Tapos wala naman akong bass din, nanghiram lang ako ng bass nung araw eh. Hindi, walang sa amin, walang bassist sa amin. Lahat gitarista, lahat yung mga JT, mga adlib, tapos yan sa Bulacan. Walang meron sa amin. So yun. Tapos kailan mo sinabi na, bass na lang ako? Kailan ka nagkaroon pala ng permanent na pwesto na bassist ka na? Okay, yung nagwo-work ako sa computer shop, meron akong friend na taga-Alamid. Your love is like the sun, the light of my world. Naging siya ng keyboard sa ng Alamid. Sabi niya, may potential daw ako, gusto ko daw ba mag-abroad sa Korea. Pinakilala niya ako sa isang manager. Kilala sa sa showband yun, si Linda Perlas. Pinakilala niya ako doon, nagkataon na kilala niya pala Airpat ko. Tapos yun, unang sala ko agad, Paris Point. Sabi ko, marunong po ako marami ka bang pondo? Yan ang tanong niya eh. Yung lingwahe nila, wala silang panahon sa mga beginner o dapat kagad. Ito na yung, alam mo ba itong kanta to? O alam mo ba itong to? So ako, kahit hindi ko alam, sinabi ko, oo, alam ko. So binigay sa akin yung list ng song, mga 100. Tapos siguro nakita ko doon, mga 10 lang alam ko. Pero inaral ko sa linggo. Kasi policy basis sila eh. So nung sumalang ako, dapat parang walang nangyari. Tsaka yun nga, dati kasi R&B lang yung tugtog, 4 na chords lang eh. Hindi ko alam yung mga Jarul, J-Lo. So 2 chords nga lang, so parang na-enjoy ko na siya. Tapos siyempre yung nightlife nun, di ba? Yung saya pala, party. Pero hindi ako umiinom.
Kasama ko lang yun. So yun, na-enjoy ko na siya. So doon na, ang unang sabak mo ng bass, showband agad, Showband na sa agad Korea ako. agad. Hindi pa ako ng Korea. Hindi pa Korea yun. Music Warehouse, Korea, Music Warehouse, Paris Point, yun, mga Chicks Chocolate, dun yung mga una ko, naalala ko eh. Tapos doon ka na nahasa ng nahasa. Sa PESA, hindi talaga ako nag-isaya ng parang maladyak or ano. Kasi talaga naghahapon talaga ako ng PESA. So sa PESA na lang ako nagpakadalubhasa. Paano ginawa yun? Like, for example, yung POT, yung yugyugan na. Inaalam ko ngayon siya paano ginawa yun. Tapos nagkaroon din ako ng mentor. Yung unang-unang side A ng bassist. Si Baroga. Yun. Sa sa music industry, kahit showband ka, ang dami mo mga kilala na bukod, hindi lang mga showband, mga recording artist din. Banda. Nakilala ko na lang sila nung lately na lang kasi meron kasi kaming after mong tumugtog kasi dahil yung mga kasama ko, hindi naman sila bago, ako lang yung bago. Meron silang pinupuntahan tambayan sa Metimog, kung narinig mo na yung Berus. Dati maliit lang yung parang arinderya. So after namin tumugtog, lahat ng banda pupunta ron. Parang alam ko dun yata yung dating Yan yata yung Cambi na sinasabi nila. yung Cambi, magkakatabi yan. So andun lahat, yung mga recording, yung mga senior, yung mga ordinaryo. So parang sa taktak. Isang community kami, pero magkakilala, magkakaano. So doon nag-crossover lahat, doon nag-ano. So pag may sakit ng gitarista mo, dahil may kakilala na ako, katulad ng Mulato, yung mga The Group, kung narinig yung mga banda ng araw, mabibigat yun sa mga banda straps, channels. Tapos ako, napanggap ako na parang okay. Parang ka-level ko sila. Kaya nakapag-Mulato ako, ako sa mga retro band ng mga naka-session ako sa kanila talaga. Yun, naka-session ka sa kanila dahil nakikita mo sila dun sa tambayan na yun. Oo, tapos nanonood ako sa kanila. Pinakamabigat na banda kay Mitoy, yung silang Michael Alba. Mitoy Yunting? Oo. Talaga? Grabe yung banda sa pero hindi, sikat na ba si Mitoy nun o hindi pa? Hindi pa, kasi pero ang taas ng drivers pa lang sila? Hindi, wala pang drivers. Wala pa? Sila nun, hindi naman sa Strums pinapanood namin talaga. Kasi si Albang galing eh. So yung Strums kasi noon, puntahan siya, pag every Monday, puntahan siya ng mga band, sila Stanley. Punta sila doon, tatamay din ako. Tapos panonood rin si Alba, mga drummer, naman, mga keyboardist, si Querido. So ang singer nila, 5, nanonood talaga ako. Inaalam ko na yung mga pesa nila ng mga mabibigat, inaaral ko. Kaya pag may nangailangan ng basis na kumbaga nag-effort ako na hindi lang itutugtog ako R&B, kailangan malawak, Madonna. Talagang in-embrace mo yung pagiging showband. Oo, talagang minsan nga pag tumatamboy ako sa Berus din, di ba, sahod namin 800 nun. Wala na ako nauuwi. Ano ang pinakamalaking venue na natutugtugan mo? Yung Campo. Malaki yun. Hindi, mga tipong Araneta, nakapag-Araneta. Nag-Araneta, pero event. Nag-Araneta na ako, tapos pa ba? Yung sa San Juan? Phil Oil Arena ba yun? Sa mga TV? Sa TV, Bulaga, tapos yung kay Jojo All The Way. Teka, sa Itbulaga muna, paano ka napuntang Itbulaga? Backup lang yun, backup. Okay. Hindi naman ako talaga backup artist lang. Although si Kuya si Kim Poy noon yung keyboardista noon nung backup lang. Tapos yun siyempre pag may gathering ng mga banda, andyan din yung mga artist katulad ni Kuya Rani Raimundo. Kami, acquaintance lang. Kaway lang, jump siya, ako yung nagkataong basis hanggang sa naging close kami, naging parang kuya ko na siya. Naging basis niya ako na matagal. Tapos sino pa ba? Gano'ng katagal ka naging basis ni Rani Raimundo? 2014 hanggang 19. Tinuruan niya ako mag-golf, naglaro kami ng darts. Kasi nag-album pa nga sana kami. Meron siyang recording studio sa bahay nila mismo. Bukod kay Rani, rin ako, Andrew E. Hindi, teka. Kay Rani Raimundo, bago tayo tumalong kay Andrew. Sige. Kay Rani Raimundo, kasama ka ba dun sa record nung sumikat ng kanta? Ay, hindi. 90s yun eh. 90s pa yun? Oo.
Nakilala mo siya after na? Ano na, 2012, 2013, gano'n. Okay. Siguro mga 1 year pa bago kami magkasama. Kasi nagtayo siya ng bar, yung Primo sa Greenfield. Tapos kasama ako dun sa bar na yon. So, lahat ng gig niya, show, libre, may bayad, lahat. Kasi para kami magkapatid na ni Kuya Rani. Bahay nila. Tapos yun, yung mundo ni Kuya Rani, pinasok ko. Nag-showbiz talaga. Doon ko naman nakilala sila Brad Pitt. Yun, naging ano rin ako nila Brad Pitt din. Sila ba to? Si Tamboy. Direk Altantay, yan. Banda kami yan. So yun, dahil kay Kuya Rani, kumbaga yung... Kasi pag may isa ka lang, ano na eh, yun na yun eh. Kumalat na lahat. Kaya ang dami kong kakilala ngayon. Tapos kay Andrew E., paano ka naman napunta kay Andrew E.? Yung drummer ko, kailangan daw niya ng basis na poposte lang, tapos may tunog funk. Kasi ano ko si Marcus Miller. So nung una hindi ako makapaniwala eh. Nung una dati ko tatanggapin kasi dumating anak ko galing London. Tapos tatamaan yung mga araw. Parang paano ba to? Yung anak ko nandito tapos si Andrew eh. Parang trabaho naman eh. So tinanggap ko kay Kuya Andrew. Si Kuya Andrew naging ano ko talaga, pinaka-favorito ko sa lahat. Buti kay Kuya Rani. Mag-isa lang siya. Pero audience sa 10,000. Kaya niyong magwala yung mga tao. Teka muna pala. Balik ako kay Rani. Ba't kayo nag-part ways ni Rani? Ba't wala ka na sa banda niya? Hindi. Si Kuya Rani, naghiwalay kami nung pandemic. Dahil lang ng pandemic? Dahil ng pandemic lang. Tapos, umalis na ako sa Green Hill. Kasi dati ako taga Green Hills eh. Then siya rin. Lumipat akong Pasig. Tapos lumipat siya ng Greenfield. Buong buhay niya kasi Green Hills siya eh. Tapos nung pandemic, nag-bike ako siya, nag-focus naman sa ganito rin. Parang podcast sa kanya eh. Siyang Tapos nag-high naman kami. Tapos binibisi-bisita ko siya Okay, tapos paano ka naman napunta kay Andrew E.? 2013 nag-Andrew E. ako. Pinanood niya muna ako. Pinanood ka niya? Kasi yung bar na Primos, yung kay Rani Raimundo? Oo, puntahan ng mga artista yan. Lalo si Derek Bobot Mortis. Tapos si Derek Bobot Mortis, may makasama yan na sila Bayani, sila Andrew E., sila Derek Altantay. Tapos si Derek Altantay, nakasama ko sa 2011 sa Stonehouse. Ano siya? Jazzer, drummer. Okay. Bisa meron kami... Si Altantay? Drummer talaga siya, guitarist. Tapos nag-ano sa kanya. Kaya may mga jazz ako eh. Tapos yun, may set ka ron, tapos dumating si Andrew E., ganun. Dumating siya dahil birthday ng isang may-ari. Tapos kami Kami kayo yung house band, ganun. Kami house band, tapos nagkataon yung kasama ni Andrew E., kakilala ko. Na ako. Pinakilala ka? Tapos pinakilala ko, si Albert, tapos... Inikot namin yung buong ang gig namin ni Kuya Andrew. Hindi, paano nagsimula na, sige Bert, mag-bass ka para sa akin. Pinakilala ka lang, gano'n? Pinakilala ko, sinabi ni Andrew doon sa akin producer niya, kay Alvin, na tapos si Alvin kumasap sa akin. Okay. Na ito yung mga pyesa, ito yung tutugtugin natin, pakisipra. Binigay sa akin title lang, sabi niya ako na raw bahala mag-download sa YouTube. Mga pyesa ni Andrew yan? Ganun lang kadali? Baga yung tiwala na lang. Actually, ito yung nakakatawa. Nag-ensayo kami. 2 beses. Yung unang ensayo namin, perfect. Yung pangalawa, perfect ulit. Pagdating namin sa tugtog, hindi nasunod lahat ng mga Bakit? Sino? Pinakamaingay. Naiba So, kailangan mo sasaluhin na yung gagawin niya. Bisa wala nang stanza, next time na kagad. So parang papakaramdaman na lang sa stage. Basta bibigay lang niya ito yung pattern, ito yung basic. Basta ako nang bahala diyan paano. So ganoon lang kadali 'yun. Basta may nagpakilala sa iyo kay Andrew E. Tapos sinabi bassist ka, tapos biglang may gig, kailangan ka. Yun nga. Rally mo to, ganoon na. Lahat ng ano ba 'tong kalaban ng Paris Point, yung Identity Maria Cowboys. Cowboy Grill. Inikot namin lahat. Sabi ko kay Kuya, doon sa pianista, pati doon sa kay Kuya Andrew, huwag na natin pag-usapan yung budget. Kasi bata pa lang po talaga, kumbaga parang isang karangalan, sobrang idol ko po kayo. Okay na po ko dyan. Saka sa loob-loob ko, kumbaga parang
super kilig ko. Tapos, meron, kumbaga, profiling na rin na meron ng ano ko ni Kuya Andrew, ganon. Ano sabi niya? Hindi, nagtrabaho ka, sabi niya. Oo, trabaho nga naman. Kasi, basta hindi ko na yung budget. Pero binigay pa rin ako ng budget. Pero dahil super kilig niya ako, dahil Andrew nga siya, kita mo hanggang ngayon, Andrew pa rin siya, di ba? Ngayon si Kuya Andrew, baka tanongin nyo, bakit hindi kami magkasama? Mostly, ano talaga siya ngayon? Spinner? O DJ? Turntable. Turntable at saka yung taga-hype niya. Yun lang ano niya, kasama niya ngayon. Paano kayo nag-part ways? Hindi yun nga, kasi pagdating sa showbiz talaga, magugulat ka na, hindi na pala kayo kinuha, iba na. Ganun lang. Walang. Pwede rin, siguro, nag-busy rin ako sa ibang sa ibang bagay. Tapos si Kuya Andrew, minsan kinukuha niya drummer lang, minsan din. So, itong drummer na to, meron siya kakilala naman na isang, basically, pinasok din niya. Ganun sa amin eh. So, walang permanente pag wala, pero pag magkakilala kami ni Kuya Andrew, pag nakikita kami, kayakapin ko siya. Kasi kaya niya ako kilala dahil pangalan ng tatay niya, Bert. Okay. Kaya madali niya ako matandaan. Bert din ako. Sabi niya, sabi mo kay Alvin. Pero, baga, parang showbiz na lang yun. Yun importante, Kuya Andrew. Pero si Kuya Rani talaga, kasi talagang nagkaroon ako ng kuya dahil ni Kuya Rani. Kamusta ang gig, ang tugtugan kapag kasama mo mga sikat? Halimbawa, si Rani Raimundo, si Andrew E. Anong experience niya? Si Kuya Rani, marami kang matututunan sa kanya. Lahat ng, paano ba si Kuya Rani? Ang perfect na Kuya Rani. Yung pag sinabi niya, kunyari drums, sobrang galing niya mag-drums. Gitar, sobrang galing niya mag-gitara. Talaga? Tumutugtog pala siya? Ang galing niya mag-drums. So as in talagang hindi siya basta papalo lang ganun. Magaling siya mag-drums, magaling siyang mag-gitara, mag-keyboard. Sobrang galing ni Kuya Rani. Mag-golf, nagka-champion niya, mag-darts. So pag sinabi niya, maniwala kasi siya, nagagawa, nagka-champion nga siya. Pero hindi siya nahilig sa bike? Si Kuya Rani, sabi niya, siya ay pang number 18 nung araw. Saan? Marlboro? Talaga? 18 siya. Ngayon, hindi na siya nagbabike na? Hindi na. Gusto nga, happy ko magbabike ako, pero minyo ako. Wala naman akong extra bike para kay Kuya Rani. So yun. Maraming grupo si Kuya Rani. Minsan, ito lang ngayon, dahil na-lace niya ako, iba yung ko ngayon. Siya, parang, siyempre, ngayon nag-tailor naman siya ng bar, yung Red Rhino. Saan yan? Doon pa rin sa dating Primos. So partner siya doon, siyempre may tumutugtog doon. Siya, parang hindi na tayo mag-vote, kukunin ko lang itong grupon to. Yun. At mentor ko yun, yung base niya ngayon. Tapos sino pang mga prominenteng pangalan bukod kay Rani, kay Andrew E, yung naka-jam mo? Show, si Jograd. Jograd. Nagkaroon ng show si Jograd, si Brad Pitt, tsaka si Eric Nicolas. Comedy. Jograd, rest in peace na ba yan? Oo, ano na. Si ano yan, di ba? Pero ang galing niya. Ang galing niya. Kung baka ikaw, parody ka. Parang para saan siya yung king of parody naman. Galing niya, ang dami niya kanta na na binarahulan. Galing talaga eh. So, si Sir Jograd, si Brad Pitt siguro mga 3 times na. Nire-recommend lang din ako kasi kay Altantay naman yun. So yun, nagkaroon din ako ng mga jazz si Ate Scarlett, yung si Putreska. Lang, kasi maliit lang mundo namin eh. Ang importante kasi sa amin, siguro hindi yung galing. Importante sa amin marami kang pyesa. Yung pag naglatag siya ng pyesa, alam ko na yan. Tapos yung key na lang, yun naman ako. Kasi kung ikaw singer, wala ka na rin budget para sa mga pagsusulat, yung So pyesa ang labanan dito kahit sa show band sa amin. Sa mga variety band ko tawagin. Pyesa pa din. So tapos andiyan ka, tugtog. Kasama mo mga sikat. Paano ka naman napunta sa cycling? Okay. Yung cycling nung pandemic. Okay. Hindi, teka. Bago pala tayo pumunta sa cycling.
Kasi nakilala kita na kay John De La Cruz ka eh. Yan ang maganda natin pag-usapan. Paano ka napunta? Paano tayo nagkakilala? Paano ka muna napunta kay John De La Cruz naman, kay Sir John? Si Kuya John, kilala ko siya 2005 pa lang, 2006, 2005. Paano kayo nagkakilala? Yung mentor ko sa base, si Bong Gonzales, siyempre, nakita ko yung base niya kasi ang baba. Kaya sabi ko, kaya pala ang galing mo mag-slap kasi ang baba nung action niya. Kaya konting ganun lang. Ako kasi taas ng action ko. Imagine niya, pag mataas ang action, i-hit mo siya ng malakas. So, mahirap yun. Si Kuya Bong, sobrang baba nung action niya. Ganun lang, parang helicopter. So, sabi niya, ang base kasi pinapa-set up. Doon ko nalaman na meron palang setup. So, yung sabi ko, sino? Yun nga, si Kuya John De La Cruz. Ano sa nun? LG na. Okay, so pinakilala ka? Naalala ko Kuya John sa Stonehouse kasi ano jazz sila nun eh, mga smooth jazz, mga crossover. So inaral ko din yun, lintik na kanta na yun. Kunyari, Fly Me to the Moon. Nung araw sa C. Tapos kakanta na. Sabi ng singer sa G ako. Mag-a-adjust ako. Kamuti. So doon naman ako nahasa. Then si Kuya John, sabi niya, sige, punta ka bukas sa Santa Mesa. Punta ako Santa Mesa. Santa Mesa pa si LG? Sa likod ng SM. Okay. Kung saan sila naundoy nun. Sinatap niya yung base ko. Tapos, lumali buhay ko. Tapos pag pupunta ako ng Stonehouse, ganun-ganun lang kami na Kuya John. Hindi pa kami ganun. So, hanggang sa naging tatlo. Kasi Kuya John kasi umiinom dati, yung mga beer. Lori. Tapos sila hanggang sa nila kami tatlo, naging close. Ang trip ni Kuya John, Muay Thai pa nga eh. Martial arts? Martial arts, Muay Thai, surfing, yun yung mga trip niya nung araw eh. Pumunta ako sa shop niya, parang candy store. Alam mo yung maraming gitarang nakahilera, ka-custom. Tapos yun, naging na kami, nag-abroad ako. Sabi ko sa kanya, Kuya John, di ako makakubi ng eh. Pero kasi gusto ko lang mapa-custom. Dito na mapa-custom sa Korea, sabi niya. No, pero humingo sa kanya ng advice sa ganyan. Pagbalik ko, tsaka ako nang pa-custom sa kanya. Pero hindi pa kayo close nun? Close to siguro. Siya lang nagsasabing hindi kami mag-close eh. Yan. Kasi yun si Kuya John. Hindi, pero paano kayo nagsimula maging close? Pag umaga, tanghali, andun ako sa kanila. Pati yung kaibigan namin. 3 kami. Pag dumating kami, ginugulo namin siya, tawanan, kakain kami. Nag-Singapore pa nga kami. Kaming 3. Saan kami pupunta yan? Beach, lahat. Hindi, kailan ka nagsimula doon na? Kasi nung nakilala kita, parang mainstay ka sa LG. Diba? Parang halos nung talaga. Ang ginawa niya, since lagi ako nandun doon at kausap ko naman lagi ang mga customer, noong 2017, sabi niya, Bert, hindi pa ganun kalakas yung LG. Although malakas na, pero sakto lang. Hindi talaga katulad ngayon, talagang pilabal din. So, sabi niya, Bert, punta ka nga dito, tulungan mo nga. Tutalay ka naman dito. Pag umaga, mag-ano ka sa akin. Mag-tawag dito. Hindi nyo naman sinabi trabaho, mag-assist ka sa akin, sabi niya. Sabi ko, gagawin ko. Bigyan mo lang ako ng trabaho, pila mo lang yung mga gawa dito, gano'n. O di sige. Tapos, di doon na ako, siseldohan niya ako, hindi pa. Seldohan ako. Doon kayo mas lalo naging close? Oo, tapos, close na talaga kami. Kumbaga kumuha talaga siya ng, siguro pagkakatiwalaan. Kasi, ang nangyari noon, lahat ng customer, lahat ng magbabayad, sa akin muna eh. Thank you, Kuya John. Siyempre, di ba, parang bilang may-ari, hindi naman kakadirect sa kanya bibigay. Mabuo ko ako eh. Kaya ang dami ko kilala rin pala na banda. Kasi sa'yo dumadaan. Nasikat din, ordinary, politician. Tapos, sino naman yung mga sikat na na-meet mo dyan dahil sa LG? Countless. Kasi nakita ko dyan, si Richard Gomez, si Jaime Fabregas, sa Apo Hiking Society, heads mismo. Oo. Diba? Ian Howe. Nakatawa yung story namin ni Ian Howe dun eh. Sino pa ba? Ang dami. Lahat. Side A. Sa border. Ano pa? Lahat. Basta lahat ng sikat na dumaan kay LG. Dumaan kay Albert. Oo. Hindi lang sikat, pati magagaling. Legit.
Sa mga magagaling yan, sino ang mga magagaling talaga na nakita mo in person na tumutugtog sa harap mo? Yan tayo, baka mawalan ako ng maraming magaling, tsaka maraming gumaling yung napasetup. Sa mga magagaling, sige, si patay na eh. Sino? Si sapat dito. Patay tayo dyan, nakalimutan ko yung pangalan. Kamukha niya si John Lennon eh. Mata pa? Tapos yung isa si Ray Infante. Sino si Ray Infante? Si Ray Infante, para sa akin siya yung #1 jazz guitarist ng Pilipinas. As in talagang bebop. Alam ko na sinasabi mo, si Noli. Noli Arroyo. Noli Arroyo. Yan yung mga saka yung legit na magagaling eh. Sa basis si Karel. Si Karel tsaka si Karel. Yung Karel hanap eh. Ba talaga yung tinuro ko Si ano pala? Nakita pa napanood ko yan si Joey Ayala. Ay oo. Diba? Joey Ayala napanood ko. Tao din. Tapos yung mga legend yan, sila Florante. Ang dami na, yan. Yung mga pinapanood ko nung araw, pinapahinga ko, na-meet ko na doon lahat. Mga hindi mo kalain, Father and Sons. Sino pa ba yung mga marami. Ang dami magagaling. Pati si Arnel Pineda, doon din. Hindi pa siya nun, doon na siya. Hindi pa siya Journey? Journey na siya kasi 2000 siya eh. Journey na siya nun. Tapos, sino pa ba? Marami. Teka, dumating na yung purgatory natin. Gusto mo kumain? O nga pala yung purgatory. Sama natin dito. Pakuha natin. Pakuha natin. Kapot ng purgatory, meron din kayo dyan. Courtesy of yan? Albert. Purgatory to. Narinig nyo na ba yung purgatory kay Sir Ian? Malita burger lang to eh. Okay, so tapos sige, doon na tayo. Paano ka napunta sa cycling ngayon? Cycling? Dati ka na ba nagbabike? Hindi, nung nag-bike ako sa Korea dahil bike to work. Pero hindi talaga yung katulad ngayon na kaparapol natin. Bago nga tayo magpatuloy, shoutout nga natin to si Adrian. Purgatory, shoutout Purgatory, thank you. Ito, gusto mo makita gaano kaliit to? Sa inyo na yung iba, Des. Hindi, pinahiwa ko eh. Ate Des, pwede pa natin babuksan? So, yung cycling, yun yung talaga nung pandemic. So, consider pandemic bikers ako. Sir, Sige. Bigyan mo na lang kami sa naka-slice na. Maliit lang to, maliit lang. Tingnan nyo. Purgatory oh. Cycling, dahil nga pandemic, bago pa yun kasi, Sir Ian, mataba ako dati. Kasi talagang, huwag na lang si Sir Noel, baka basta mataba ako dati. Tapos, sinabi mo na eh. Kaya sabi ko, maliit lang po. ang liit ng Manila burger lang, tingnan nyo. Sige, tira. Parang pizza. So mataba ako dati talaga. Kasi yung lifestyle ng isang band na kagaya ko, before pumunta ng gig, kain. Pagdating sa gig, kain. Tapos after ng gig, kain. Tapos during gig, kumakain ako ng nagbinom ako ng tsokolate. So laki may pisngi ako dito. Ganun. Umabot ako 89 kilos. So nagpapayat ako. Umabot ako 63. Habang nagpapayat ako, kung naalala niyo yung Ulysses. Bagyo. Bagyo, oo. Lumubog yung kotse ko doon. Pinagawa ko, pandemic pa. Pinagawa ko okay na, tapos kailangan ko mag-work. Mag-work ako na hindi related sa pagbabanda sa naging graphic artist ako. Graphic artist. Oo. Graphic artist ako. Tapos Pasig. So, sabi sa akin ng friend ko, Bert, uso bike ngayon, mag-bike na lang tayo kasi walang masakyan. So, bike to work talaga. Totoo naman. So, pumunta sa LG yan? Bike to work ka sa LG? Hindi, doon sa pagiging graphic artist mo? Graphic artist muna ako. Bago ako kunin ni Kuya John. Sabi niya,
sige. Pumunta akong Quiapo. Wala akong ensayo, as in talaga super beginner. Pumunta akong Quiapo, bumili ako ng bike ng worth 7,000. 27.5. Parang mahal yun pag bago ka. Na pag wala ka alam sa bike, tapos bibili ka, parang 7,000. 7,000. Eh gusto ko lang parang palengke loop lang eh. Wala akong wala akong idea. So nagbabike ako. Tapos sabi sa akin ng kaibigan ko, pumunta ako sa Somerset. Bro, panoorin mo to. Pinanood namin to. Ako na yan. Ikaw na yan. Sabi niya, sino yan? Akala ko nung iyan na Chinese na... Sorry akala ko Chinese na matangkad na maputi. Kasi yung Chinese Ian How eh. Sorry. O kasi yun, sabi niya, nag-bike ako dahil dyan, gagi, sabi sa akin. So yung chinon niya eh, malang yung screen, ninood kami. Puta, Laguna Loop oh. Nakakatawa kasi doon ka pa duman sa lugar namin eh. Saan? Sa Pasig? Oo, sa may tapat na SMS. Papuntang Tiklingge. Oo nga no. Tapos akit siya, yung pinapanood namin siya, naplatan siya. Tapos noon, wala tanghali, umuwi na ako, naalala ko nung umuwi na ako ng mga bandang 8 na yata. Nanonood kami ng video niya. Tapos parang doon ko na nag-YouTube na ako. Tapos, arthritis. Bilang pyesa kaya di ko kailangan, Shopee. Puta, bili na po noon sa bike. Wala akong trabaho, gano'n noon, konti lang. Tapos, yung nakita niya dyan nagbabike ako, pinapunta niya ako sa kanya. Nakita ko yung bike niya. Nakita ko yung mga Velum, nakita ko yung mga Niner niya. Sabi niya sa akin, pasok daw ako sa LG. So yun, bike to work ako sa kanya. Nag-resign ako doon sa graphic artist. Maganda sana eh, kaso parang mas love ko yung nakita ko ng gitara kasi namimiss ko tumugtog eh. Tapos yun na. Tapos sabi ni Kuya John, kasi nakita huli niya akong nanonood sa labas. Sabi niya, gagi, pinapanood ko yan. Sabi niya, buong pandemic daw noon, ikaw daw pinapanood niya. Pati si Juan, yung anak niya. Kinakanta pa nga ni Juan yung kanta mo eh. Sabi niya, Sarah, mag-bite. Tapos nanonood na. Kaya totoo yun pag nasa sa mga vlog ni Kuya John. Yung, ikaw natutulog ka na naman, puro ka iyan na sa ewan ko napapulog mo sa sa mga skit namin. Tapos parang gusto namin ma-meet ka. Wala kaming idea kung paano kasi nagbabike ka nga eh, gitara kami. Tapos surprise na parang nag-comment ka yata doon sa kasi ang nangyari, si Doc ang nanonood sa inyo. Okay. Sa LG. Tapos sa group chat namin may forward si Doc na isang episode nyo. Yun nga yung si Karel yata yan eh. O yung yung puro ka Ian How. Ayun yun, tapos kaya ako nalaman yung LG. Okay. Ayun. Hindi ka pa na hindi ko pa alam yung LG. Hindi ko pa alam. Doon ko lang nalaman nung ina nito. So nanonood din kami sa hindi mo alam na nagpapanood pala tayo ng mga vlog. Hindi, nung na lang nung sinend sa akin na Doc yung video na yun. Si Doc pa lang may kasalanan eh. Oo. Tapos nung sinend sa akin na Doc na yun, nanood ako, may nakita ako isang live, nanood ako. Tapos nag-comment ako ng talo na kami nun eh. Sabi niya, yay! Nanonood. Tapos, paano ba yun? Meron tayong common friend na si Sir Gary. Gary Valenzuela. Oo. Yun sa ba Unified. Yun ba yung unang-unang namit ka namin, no? Hindi. Yung ba yung unang-unang fan ride nyo? O yaya ride nyo? Hindi. Marami na yun. Okay. Dati puro dito sa QC. May mga nauna ka na. Oo, dito sa QC. Kasi nung pinema ko ni Sir Gary, sabi niya, Bert, kilala mo si Ian? Sabi ko, sobra, bakit to? Sabi niya, meron daw kayong ride. Sabi niya, sama ka. Kasi talagang sabi ko kay John, daw papasok. Bago pa mag-pandemic, may mga nagpapayaya ride na kami. Nalala ko. Hindi, during pandemic yata. Kasi fan ride yun eh, talagang masaya. Tapos, di ba UP? Meron ako. Ay, panoorin nyo yun, yung fan ride na yun. Unified Bikers yata yun. Saan ba yun? Sa Philippine Arena eh. Meron akong isang ride dati sa Philippine Arena. Yung kay MVP? Kay Sir yun na nga yun. Padre Pio. Tapos Padre Pio. Papunta Padre Pio yun.
Dami nun sa Unified. Oo, marami. Although din yung in-announce gaano yun, pero si Sir Gary nagkalat nun. Oh, Unified Bikers ang may kumaga nag-organize ng lahat. Si Sir Gary kasi kapitbahay ko before sa Halcon, sa Quezon City. Taga doon ka ba, Halcon? Before, sa Halcon. Sa may likod ng PLDT. Naluma. Tapos yun, doon ko siya na una namin sir. Tapos sabi ko, anong ginawa ko nun? Nagpa-print ako ng malaking LED sa likod. para makilala mo ako. Sabi ko yun. Ay ko po siya, pag di pa ako nakilala ni Ian dito sa gagawin ko. Nagpa-print ako ng malaking LED dito. So yun nga, tama ginawa ko. Nakita niyo ko sa daan, di ba? LED. Oo. Tapos dun, ano bang kasunod nun? Hindi pa tayo madalas magkasama nun no? Hindi, in-invite naman kita. Oo. Ano ba nauna? 70s Bistro o yung ano? 70s yata, 70s. Hindi, ano muna, Unified, tapos 70s. Oo. Kasi parang, siyempre sa Unified parang ano lang, di ba, fan mode muna. Tapos sabi, nag-PM ako, baka gusto mo manood ng ano. Kasi dati nabanggit mo na naman parang ano ka ni Noel Cabangon. Noel Cabangon, basta mga Noel Cabangon, Joey Ayala, Gary Granada, pag may gig yan, sigurado lalabas ako, manonood ako. Kami, meron kaming show kasama si Noel Cabangon, si Joey Ayala, tsaka si Paolo Santos. In-invite ko lang siya, pero parang hindi ko na maalala kung basta hindi ka nag-response nun. Kaya Hindi ba ako nag-ano? Hindi, kaya nagulat ako sa tinawag mo ko doon sa Sulo. Tapos tontawa kami nun, kaya John lahat. Tapos pati sila, yun yung idol mo. Kasi yung pinapanood ko sa shop, bilang ito pati sila na-stuck sila sa pagdating mo nun. So yun, doon simula. Ito na, pariwara na yung buhay ko. Di, saya nun, nung time na yun. Kaya lang yun, 2 years ago lang yata yun. Hindi ka 1 year ago lang. 2 years na kasi hindi ka pa 2 years ago na ba yun? Ewan ko, nakalimutan ko na. Doon kami nagkakalala ni Ian. Kaya sa mga nagtatanong, kasi minsan may tanong doon sa mga comment kung part daw ba ako ng Team Apple. Totoo naman, part ako ng Team Apple kasi yung asawa ko, pangalan niya Apple. Pero hindi ako kasama sa any point of Luzon nila, malayo ni narating nila Hindi ko na kayang habulin yun. Doon nagsimula yung ano namin ni Sir Ian. Tapos yung tanong nila na bakit hindi na kayo kumpleto, ako na yung kasama lagi. Ito yung tingin ko lang kasi yung before pandemic, may mga trabaho naman talaga yung mga yan. Nung pandemic, wala silang, yun, di ba, puro biking lang, tsaka parang lang, sa bahay lang yata trabaho nila Pati kayo, sa bahay lang. So, mas maraming chance na magkasama sila ng pandemic. Ngayon, back to normal na. Kaya, bira silang magkakasama na ngayon. Tama. Yun ang tingin ko naman. Ako naman, dahil lang trabaho ko naman talaga sa gabi, banda, tapos minsan mapasok sa LG, marami na akong time din na magbisikleta. Nakati kami, lapit ng sa amin. Yun pala, kaya kami madalas magkasama ni Albert, kasi kami, tsaka si Sir Ronnie, dahil kami yung mga tayo yung madadalas na wala naman tayong 9 to 5 na trabaho Oo, sa umaga lang naman tayo mag-exercise Yung mga walang trabaho, yan. Kami magkakasama. Si Mars Cueta. Ayun pala, si Marcus Cueta, paano mo naman siya naging kakilala? Si Mart, drummer siya. Yung drummer ko sa Verb, sila yung magkaibigan. Yung si Steven, dating drummer ng ni City. So sila talaga yung magkaibigan. May silang mag-drone, magpalipad ng eroplano. Yung eroplano na remote. Tapos dahil nagbabike si Mart, tapos si Steven hindi, pinakilala niya ako. Kaya si Mart, pakilala sa akin kay Nate. Si Albert yung pag niyaya mong mabike, siya yung maraming oras Kaya kasi meron kaming group chat Ang dami namin doon. Pero yung group chat na yon, mga dati nagbabike, hindi na nagbabike. Ako na lang nagbabike doon. Kaya pag nagaya ng bike si Mart, ako lang yung pwede. Kaya from Pasig to UP ako lagi.
Oh, nakakamiss yung bike natin sa UP ah. Ano tawag dito. Tapos siyempre, friend ko si Sir Ian, friend ko si Mart. Si Mart nanonood ng vlog niya. Tapos ginamit pa niya yung parody nung, ano ba to? Awit ng katabaan. Napanood ni Mart yun. So, paano kami hindi magiging mag-close tatlo? Kasi nga, lahat kami bikers. So, yun. Tapos musician din lahat. Musician din lahat, oo. Hindi dahil River Maya siya. Kasi yung hobby niya, hobby din namin. So, isa lang yung lingwahe namin. Isa lang yung environment namin, yun. Pero mas madalas nga, bike ang ano natin eh. Ang gathering natin eh. Pag nag-huddle tayo, mas madalas bike. Neto na lang tayo nagkakausap ng music. Diba? Dahil nga sa pedal up sa ano pa sa Mayport ba? Naku, kalahin mo. Naka 45 minutes na agad yung unang episode natin. Hindi, mag-50 na. Kasi 5 na eh. Bilis naman. Oo, ganun lang. Yan na yung unang episode natin. Dapat mamaya. mayroon kagad episode 2 to. Tama, pinagandaan ko pa to. Palawa pagod tayo, episode 2. Siyempre, number 1 ano to. Podcast sa mga bikers to yun, no? Meron na bang podcast sa mga bikers? May napanood ako isa, yun nga kay Minimalist Cyclist. Ang guest niya si Nathan. May podcast yun na aside from that, si ano rin, meron din si Lawrence Map. Ang guest niya naman si Mark Casquero. Pero online yun, via Zoom. Yan. Ano pala kami pang number 3 na? Maganda ako siyempre diba? Launching. Sana maraming manood ng ano. Tsaka siyempre hindi lang tayo ito palagi. Next time, siyempre, ang unang magiging guest natin dito, yung mga kakilala rin natin siguro. Invite natin sila Cycling Chef, Mark Casquero. Pila na yan, sigurado yun. Marquez Cuetas, Team Apple, sama natin. Yan. Oo, tulad niyan. Dapat sila una dito ano bang araw ngayon? Big days ngayon. Kanina, galing lang kami Timberland. Grabe yung Timberland. First time ko yun, serious. Tapos ikaw pa kasama ko. Wall 2 tsaka Wall 3, no? Dati nagwa-Wall 2 ka na tsaka Wall 3 ka na. Oo, Wall 2 and 3. Ganun na yung daan nun? Oo, maayos na. Pero dati open. Ngayon kasi, open lang siya every weekends eh. Kasi pag Timberland lang hanggang doon sa may sign lang eh. Di ba? Wall 1. Yung ganun lang. Parang, hindi ko alam na mayroon pa natagusan doon sa ano. Doon nga, nung unang panahon, pwede ka pang tumagos hanggang sa kabila, sa Little Baguio, sa may Sapilit Road. Kaya sakto pala yung ano mo. Although sarado dapat siya, meron lang tayong kakilala na parang pinagbigyan lang. Tsaka para makita nyo din yung mga hindi pa nagbo-Wall 2. Friday lang pala siya bukas to. Friday, Saturday, Sunday. Sa'yo rin palang podcast kasi ginagawa ko, di ba before nagla-live ako, mabilis din ang oras. Minsan hindi mo mamalayan na isang oras ka na kasi ang daming nagko-comment, daming mga questions. Kaya mabilis, tapos kwento ko lang ng kwento. Pero okay din yung ganito. Hindi, teka, sige, may tanong. Bago tayo nila tanongin, anong pinagkaiba ng Kapihan session sa podcast mo ngayon? Ang Kapihan session kasi, ina-address namin nila Doc yung mga questions na binato via YouTube. So isa-isa. Hindi siya consider as podcast pa, no? Kasi parang inano niya lang. Yung mga tanong kasi na diwa sa ano. Oo, yung nature ng podcast mismo ngayon, parang hindi siya gano'n. Pero malapit na rin. Kasi itong maganda dito, kahit na naglalaba ka, nagwawalis ka, or ano, parang kang nakikinig sa radyo lang, no? Oo, hindi mo kailangan nakatutok. Oo. Hindi ka tulad nga sa ano mo. Ayan, habang may ginagawa kayo, play nyo lang doon na i-play. Oo. Dapat talaga magkaroon ng episode to eh. Tsaka anything goes to, pwede pag-usapan. Oo, tama. Asan yung purgatory natin? Ito. Apahit ako lang. Uy, AD lang kilala, thank you. Oo, okay na rin tayo. Tapos na yan. Ayan, no? Purgatory, thank you. Yung mga gusto magpaano sa amin dito, open kami dyan, no? Tulad nito. Ito, hindi naman talaga wala pa tayo mic, baka mag-sponsor sa atin siya ng mic. Oo nga, shoutout Mr. Cascasero. Alam namin kompleto ka dyan. Binabati ka lang namin at sinasabi lang namin na sisimula ka sa ganito. Nawala kaming mic. Mag-umpisa kami sa simplihan muna na ang sa ganitong bagay. Isang usapan namin, importante masimulan. Hi Mark! Mark Cascasero. Okay, it's a wrap.